Nauna nang naging emosyonal si Archbishop Luis Cardinal Tagle dahil sa lawak at lalim ng katiwalian na nakikita. Pero sa mga dokumentong nakuha ng ABS-CBN, lumalabas na kasama sa iskandalo ang ilang miyembro ng simbahang Katolika. Si Peter Lavin, na board member at stockholder ng kumpanya ni Napoles na JLN Corporation, ay si Reverend Father Peter Edward Lavin ng Alagad ni Maria. Ilang beses lumitaw ang Alagad ni Maria sa umano'y accounting records ng mga korporasyon ni Napoles na hawak ng mga whistleblower. Sa pahina pa lang na ito, 2 tseke ang naibigay sa grupo. Ang isa, 500,000 pesos. Ang pangalawa, 100,000 pesos. Sa isang pahina naman, makikita na noong September 7, 2011, nagbigay umano ng 174,000 pesos na tseke ang JLN Corporation para sa catering services ni Bishop Julio Labayen. Si Bishop Labayen ang founder ng Alagad ni Maria. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Bishop Labayen pero masyado na raw mahina ang obispo sa edad na 89. Nasa Amerika naman daw si Father Lavin mula pa noong Hunyo pero taliwas ito sa pahayag ng katiwala sa bahay na ito ng katukin namin. So ayan po mga kaibigan, ang katunayan po ay nagaganap ang isang hula sa Biblia dito po sa Oseas Kapitulo 4 sa versikulo 7. Sa Magandang Balita Biblia, ganito ang sinasabi. Habang dumarami ang mga pari, lalo naman silang nagkakasala sa akin. Kaya gagawin kong kahihiyan ang kanilang kadakilaan. Yan po ang sabi po dito sa banal na kasulatan. Hindi lamang po sa mga balita, kundi pati po sa kasaysayan mga kaibigan, alam po naman natin na ang Iglesia Katolika ay naitala sa kasaysayan na pinakamaraming pinatay noong Inquisition. At hindi lamang po basta kung sino yung tao, kundi ito'y mga Kristiyano, no? At ganun din sa Guinness World Record, ang Katoliko po ang naitala na pinakamaraming inabusong mga bata.